sa generation natin? Yes, money, number one. Diba? Gadgets, social media, minsan yung mga sarili natin, nito, napakaganda natin, napakagwapo natin, that we can get everything. We are so smart, we can get everything. Diba? So, lahat ng bagay na yan, pwedeng maging idol worship yan sa atin. So, nung panahon ng mga Israelita, ganun din ang ginawa nila. Ang difference lang, walang technology noon. Pero, by all means, lahat ng pwede lang magamit para makatulong sa kanila ay ginawa nilang Diyos-Diyosan. The reason why, kung bakit patuloy ang kanilang paghihirap. And even until now, yung mga simbahan ko, they don't really receive answers. Bakit? Kasi they fail to relay the gospel. They fail to relay the covenant. Bakit po? Kasi yung iba nagsisimba. Pagkatapos magsimba, wala na yung word. Hindi na inintindi. Hindi na mineditate. After pumunta ng simbahan, hindi sinasama sa prayer yung kanilang mga narinig sa loob ng simbahan. Kasi busy-busy na sila sa mga buhay nila sa labas ng pintuan na ito. Tama po ba? So, ano nangyayari? They don't really receive answers even before pa. Simula pa noon, hindi sila nakakatanggap ng tamang kasagutan kasi they failed na panghawakan ang tunay na covenant. So, kung makikita nyo yung buhay ng mga Israelita, after nilang makalaya sa Egypto, ano nangyari sa kanila? They keep on suffering. Patuloy yung kanilang paghihirap. So, dumating yung point na pinadala ng Diyos yung isang disipulo na si Jonah. Kailan niyo ba si Jonah? Do you remember the story of Jonah? Yung kinain ng malaking isda. Do you remember? Baka hindi niyo pa nababasa, 4 na chapter lang yan sa Bible. No? So, baka magkaroon kayo ng time, please read the story of Jonah. So, pinadala ng Diyos si Jonah dito sa lungsod ng Nineveh, isa sa pinakamalaking lungsod ng panahon na yon. Kasi, itong lungsod na ito, napakasama na. Punong-puno na ng idol worship. Hindi na sila nakikinig sa Panginoon. Kaya ngayon, pinadala ng Diyos si Jonah doon, pero anong ginawa ni Jonah? Tumakbo siya. Umalis siya. Ayaw niyang sundin ng Panginoon. Kasi alam niya, parang sabi niya, alam niya na hindi na magbabago itong mga tao to. Sumuko na siya. Remember, that's an evangelist, no? Isa siyang follower ng Panginoon, pero sumuko na siya na i-relay yung gospel sa mga tao, sa mga Israelita. Bakit po? Kasi gano'n lang kasama ang tao. If you can see yung story na yon sa araw na ito, di ba minsan ayaw na natin i-share yung gospel sa ibang tao kasi itong tao ko napakasama na nito, kaya mo na nga siyang mamatay mapunta sa impyerno. Di ba? Minsan may ganun tayong pag-iisip kasi ayaw na natin makausap itong taong ito. Pero, anong ginawa ng Diyos? What happened to Jonah? Si Jonah nakaranas ng disaster. Bakit? Kasi hindi siya sumunod sa salita ng Diyos. Nag-disobey siya sa salita ng Diyos. So, anong nangyari sa kanya? Dumating yung point na siya ay nag-suffer at wala siyang nagawa. Kung hindi pumunta sa bayan ng Nineveh, ibinahagi nga yung sinabi ng Panginoon. Sinabi niya na sa loob ng 40 araw, gigipain ng Diyos. Wawasakin ng Diyos ang lungsod na ito. And then what happened to the people? They repent. Sila ay nagbalik loob sa Panginoon. Diba? Pero ano sinabi ni Jonah? Patayin mo na lang ako, Lord. Patayin mo na lang ako, Lord. Kasi iba yung nasa isip ni Jonah. Ang nasa isip ni Jonah, kahit na sila ang nag-repent, hindi pa rin yung magbabago. Which is actually true. Nagpatuloy ang suffering ng mga Israelita even if nag-repent sila. Paulit-ulit. Bakit? Katulad nating mga anak ng Diyos, there are times na kahit na na-receive na natin yung salvation, patuloy pa rin tayong namumuhay sa pagiging unbelievers. Kaya, yung buhay natin bilang mga manlalakbay sa panahon na ito, sa henerasyon na ito, anong nangyayari sa atin? We keep fighting and finding our idol worship. Yung mga idols natin. Yung mga Diyos-Diyosan natin na hindi natin namamalaya. Na, ginagawa ko na pala ito. Hindi ko na pala nasasamba ang Diyos sa ginagawa
nyo maging cautious dyan sa mga bagay na yan bilang isang anak ng Diyos, no? Kailangan nyo tignan yung mga ginagawa ninyo if it's glorifying God. Kung nag-glorify pa rin ba ito sa Panginoon? Look what happened to Jonah and sa mga Israelites. Kapag sila ay nag-disobey sa Panginoon, they will continue to suffer. Naunawaan po ba? Same thing, gano'n din po tayo. Wala naman tayong pinagkaiba sa kanila. Generation lang ang pinagkaiba. Yung panahon lang ang pinagkaiba. Pero we are all a child of God. Tama po ba? Na kailangang sumunod sa salita ng Diyos. So, noong panahon na yun, patuloy nga ang paghihirap ng mga Israelita, kaya patuloy rin ang kanilang paghahanap ng mga kasagutan. Kaya patuloy din po na dumarami ang mga idol worship. So, let's stop that. Tigilan natin yung pagdami ng ating mga Diyos-Diyosan. Kasi, yung mga bagay na yan, hindi yan nag-glorify sa Panginoon. Pero ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos po ay maawain. Ano pa? Ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos, punong-puno ng pag-ibig sa kanyang mga anak. Kaya binigyan niya tayo ng liwanag. Second, binigyan niya tayo ng liwanag. Bakit kailangan mangyari sa mga Israelita yung mga ganong paghihirap? Bakit po? Kasi number one, sabi dyan, it is promised in the Bible. Lahat ng yan ay nakasaad na sa Biblia. Because, anong sabi doon? It is rightful. It is rightful, inevitable, and absolute. Bakit kailangan mangyari? Kasi dapat lang mangyari. Kasi ang mga Israelita hindi sumusunod. Ang mga anak ng Diyos hindi sumusunod sa utos ng Diyos, kaya tama lang na makaranas ang tao, ang anak ng Diyos, ng paghihirap. So, inevitable. Ano ibig sabihin? Ano po yung Tagalog yun? Hindi na may iwasan. Kailangan talaga siyang maganap at mangyari. Because kung hindi ito mangyayari, magpapatuloy ang kasamaan ng tao. Magpapatuloy ang hindi pagtitiwala ng tao sa Diyos. And absolute, ito ay tiyak na magaganap anuman ang mangyari. Yung paghihirap ng tao hindi sumusunod sa utos ng Diyos. Even tayo nga even if we follow the word of God, may mga bagay na talagang kailangang maganap. Bakit? Kasi God wants to restore our faith. Amen? Gusto ng Diyos na ipanumbalik yung walk of faith natin. Sa papaanong paraan, until na sumunod tayo sa Kanyang salita. Kaya kung mapapansin niyo yung buhay ninyo, bakit pa ulit-ulit na nangyayari yung paghihirap, yung problema? Bakit po? Because God wants to restore our walk of faith. Huwag niyong iisipin na pinabayaan na kayo ng Panginoon. Na kayo ay itinapon na ng Panginoon kasi hindi na kayo nakapagsimba ng wala. Ganun, may mga ganun tayo minsan mindset. Nakakahiya, ayoko magsimba kasi yung tagal ko nang hindi nakakapagsimba Diba? You know, ang simbahan hindi para sa mga perfect na tao. Ang simbahan po hindi para sa mga mahiyaman. Hindi rin actually siya para sa mahihirap. Walang pinipili ang simbahan. Because ang simbahan po, tinatanggap lahat ng mga tinatawag ng Diyos. Amen? Amen. Kaya wag niyong husgan yung sarili niyo. If you did something wrong or mistake, tapos hindi na kayo magsisimba, hindi ganon. Kasi ang gusto ng Diyos, i-restore kayo. Amen? So, ang lahat ng yan ay pagpapala ng Diyos even if you are in the midst of suffering. Hindi po yung sumpa o sumpa ng Diyos. Ito ay pagpapala ng Diyos. Ang lahat ng yan ay nakasaad sa Biblia. Let's read na in Genesis 15:13-14. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at ako ay manginibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. At pag alis nila roon ay marami sila, ano po yan? Kayamanang madadala. So, it is rightful, ano po yan? Inevitable and absolute. Talaga pong mangyayari ang paghihirap. Kasi ito yung prophecy na sinabi ng Diyos sa mga Israelita. Kaya kailangan
maganap yung paghihirap ng mga Israelita dahil alam ng Diyos. Alam ng Diyos na ang mga Israelita ay paulit-ulit na magkakaroon ng disobedience o disbelief sa Panginoon. Kaya He let this happen. So, tandaan niyo po, in your walk of faith, sa inyong paglalakbay, mga sojourners po, kayo po ay gusto lamang pong ibalik ng Diyos sa Kanyang kaharian. Amen? Amen. So, suffering is rightful. Number 1, sa message natin, suffering is rightful. Hindi po siya sumpa sa atin. It is rightful. If you can see yung timeline ng captivity ng Israelita, ito, simula pa lang sa Egypt, ilang taon sila na-captive? 400 years. Imagine that. 400 years. Sa mata ng mga Israelita, it's a curse. It's sumpa. Sa mata natin, possible makita natin itong sumpa. Talagang napakahirap. Pero, it is rightful. Bakit po? Kasi kung makikita ninyo, sila po ay mga tinawag ng Diyos. They are the people of the covenant. Sila yung mga pinangakuan ng Diyos. Why do you think na kailangan maranasan yun? Kasi it is rightful. Kailangan nilang pagdaanan yun so that they can walk again dun sa faith na binigay sa kanila na Panginoon. So, alam niyo po, yung walk of faith ng isang anak ng Diyos, it's not actually hard. Hindi po mahirap. Ginagawa lang natin difficult para sa atin. Ginagawa lang natin mahirap. Yung walk of faith natin, we only need to obey the Word of God. Kailangan nyo lang sundin ang Word of God, pero tayo ay hindi natin ginagawa. Hindi natin ito ginagawa, kaya naman nagiging difficult. You remember, ilang weeks na since January, our New Year's message, remember, yung ating 3 concentration, that is the easiest way o system para ma-enjoy nyo yung salita ng Diyos and all His answers. Pero, question, ilang beses nyo na ginawa? Ilang months na? 7 months na. Tama ba? Ilang beses nyo na ba ginawa yun? Imagine that. So, pitong buwan. Ilang beses na kayo nakaranas ng maraming paghihirap sa loob ng 7 buwan? 7 buwan. Na-overcome po ba natin? Every day. Every day. Napakahirap. That's why kailangan natin ng Diyos. Tama ba? Amen. Kailangan natin ng Diyos. It is rightful na maranasan natin yun kasi nag-feel tayo na ma-enjoy natin yung salita ng Diyos. So, stop using your head. Ano ibig sabihin nun? Huwag niyong gagamitin yung sarili niyong kalakasan, yung sarili niyong isip. You only depend o tumingin lang tayo sa Panginoon. Kasi ito yung nais na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, hindi tayo mag-suffer. Ang gusto ng Diyos, bumalik tayo sa Kanya. Yun lang po. Amen? So, if you can see the life of Israelites, after Egypt, makalaya sila sa Egypt, after 400 years, ano nangyari? Instead na marilay nila yung gospel sa Assyria, ano nangyari? Sila yung na-captive. Another captivity na naman ito. Another paghihirap sa mga Israelita. After that, instead na masave nila ang Assyria, na-captive sila naman ngayon ay na-captive ulit ng Babylon. Ano yung Babylon ngayon? Ano yung bansang Babylon ngayon? Sa map? Ano po? Ano po? Hindi Secret. Hindi secret. Assignment niya yan, ha? Hindi, assignment niya yan. Sinabi ko na sa'yo, Jenna, hindi na, di ba? Assignment niya yan, ha? Kailangan mo malaman niya kung bakit nangyayari pa rin yung mga gera ngayon. Tama ba? Bakit nangyayari pa rin yung mga gera ngayon? Kasi, even before they lost hold of the covenant, nawala sa kanila yung covenant, hindi sila sumunod. Kaya up until now, nangyayari ang kaguluhan, nangyayari ang pananakot, nangyayari ang gera. Kasi nga, hindi sila nagtatagumpay na marilay yung gospel. Hindi sila nagtatagumpay. Hindi nila ginagawa. Hindi nila binabahagi ang salita ng Diyos. So, even sa North Babylon, South Babylon, nakaktive din sila. Wala na silang nagawa. And then after that, pumasok naman ngayon ang bansang Roma.
Nasakop naman sila ngayon ng Roma. Naging fugitive sila. Ano ba yung fugitive sa Tagalog? Naging exile sila. Ano yung mga yun? Para sila mga runaway prisoner. Di ba? Pinipersecute kasi sila. Imagine ha, mga Israelites, people of the covenant, pero pinag-aaral sila. Bakit? Kasi nga, they lost hold yung covenant. Hindi nila nire-relay yung covenant. So, imagine yung life ng mga Israelites. Hindi nila ma-realize, hindi nila na-realize kung ano yung dapat nilang gawin. Kahit na paulit-ulit na binibigyan sila ng kasagutan ng Diyos na kailangan nilang sumunod sa Diyos. Kailangan you need to obey the word of God. Pero ano nangyayari? Wala. Kaya, it is rightful na maranasan nila mga bagay na yan. And actually, up until now, nangyayari pa rin ang gera sa bansang Israel. Tama ba? Hindi lang sa bansang Israel. Sa lahat ng dako ng mundo may mga Israelites. Sila pa rin po ay parang mga fugitive, runaway, di ba? So, lahat ng yan is because of their lack of faith dun sa pangako sa kanila ng Diyos. So, kung makikita niyo po, we belong to them. Hindi natin kailangan tumakbo because we have Jesus Christ. Amen? Ang kailangan nyo lang gawin, panghawakan ito. So again, ang nais ng Diyos ay ma-restore lamang sila. So number 2, restoration. God is trying to bring restoration, kaya ito ay hindi maiiwasan. Ang paghihirap ay hindi maiiwasan hanggat hindi ka nare-restore. Kaya huwag kang susuko. Amen? Kaya alam mo, yung paglalakbay mo as a sojourner po, habang naglalakbay tayo sa buhay natin, madalas sumusuko tayo eh. Lord, ano ba yan? Ang hirap naman. Wag na lang. Para mas masarap mag-party sa labas. Para masarap na lang lumabas sa labas, huwag na lang mag-worship. Diba? So, God is trying to restore you. So, paano natin ito ma-restore? Number 1, you must restore the gospel. Number 1, you must restore the gospel. Restore the word that is living and active. Hebrews 4:12. Kailangan yung ma-restore yung salita ng Diyos na buhay at mabisa. Because this is the covenant na hindi nagawang panghahawakan ng mga Israelites. The word is living and active. That is the only solution. Amen? Pero hindi nila nagawa, kaya they need to suffer na napakahabang panahon. So, number 3, you must be able to pray. Kailangan yung manalangin for you to restore, the word of God. Amen? Amen. And for sure, kapag ginawa niyo yung tatlong yan, evangelism and mission, ma-restore din po yan sa inyo. Amen po? So, kailangan yung ma-restore mga bagay na yan para ma-restore yung evangelism and mission. Kasi dito tayo magkakaroon o mag-gain ng power. Anong klaseng power? Yung power na makapagbibigay buhay sa ibang tao. Yung power na makapagpo-conquer sa lahat ng paghihirap na meron tayo. Yung power na kaya i-overcome ang lahat ng bagay sa mundo ito. Because this power came only from Jesus Christ. Amen? Amen. So you will be able to restore this kapag na-restore mo yung gospel word and prayer. 3, enjoyment. Remember po? So tandaan niyo po yan. So yun yung na-fail ng mga Israelites. They failed to relay the covenant, kaya instead na sila'y magkaroon ng world evangelization, what happened? Nagkaroon sila ng world captivity. Tama ba? So, evangelism is very important. Amen. Kung gaano kayo kahalaga, ganun din po kayo importante ang evangelism. Kasi kung walang evangelism, there is no world peace. Wala pong world peace kapag walang evangelism. Tingnan nyo, yung mga Israelites, walang peace, walang kapayapaan. Because hanggang ngayon, nangyayari pa rin na walang pagkilos ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, ano yung reason? Bakit kailangan natin i-restore yung mga bagay na yan? Ano yung reason?
The reason is absolute. Tiyak. Ito yung tiyak na rason kung bakit natin kailangan gawin yun. Jeremiah 33, 1-9. Look only to kanino? Sa katabi mo? Kay girlfriend, kay boyfriend, kay mother, father, kanino po? Sa Panginoon. Huwag sa mga idol worship natin. Stop. Kailangan mong alisin yan. Ano sabi niya sa 2? Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikaw, hugis ng ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Siya ang nag-establish sa'yo. Amen? Siya din ang bubuo sa'yo. Amen? Amen. Ang Diyos ang lumikha sa'yo. Siya rin po ang mag-fix sa buhay mo natin. Wala na pong iba. Amen po? Amen? So you need to discard all things and look only to the Lord. Anong sinabi niya dyan sa number 3? Sa verse 3? Kung mananalangin ka sa akin, tutubulin kita at ipinapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at maliwagan na hindi mo pa nalalaman. Sinabi ni Lord, call upon me. So stop worrying. Huwag ka nang mag-alala. Tumawag ka lang sa akin. Pero did you do it? Ginawa niyo na po ba na tumawag sa Diyos? Kapag merong problema lang. Tama ba? You need to call the Lord every time. Through the name of Jesus Christ. So, He established you, kaya si Lord din ang mag-i-establish sa iyo lahat ng bagay. So, sinabi niya, call to me. And number 2, anong dapat mong gawin? Ano yung reason? Number 2, next. Balik yan. Isaiah 40:18-31. Ano yan? You need to discard all things. Upon looking to the Lord, syempre, kung titingin ka sa Diyos, kailangan bitawan mo na yung lahat ng bagay na tinitignan mo. Lahat ng idol worship mo. Even sa loob po ng tahanan ninyo, kung gusto niyo pong maayos yung tahanan ninyo, yung relationship na sa anak nyo, sa asawa ninyo, even sa sarili mo, minsan nagtatalo pa kayo ng self mo eh. You need to discard all that. Hindi yan kailangan. Bakit po? Kasi it will only result to suffering, more suffering. Kaya ano kailangan mo? You need to discard all things kasi hindi yan makakatulong doon sa mission ng Diyos ng world evangelization. Bilang isang manlalakbay, di ba kapag naglalakbay ka, masyadong mahirap kapag marami kang dalahin, masyadong mahirap kapag marami kang bagahe, na-try nyo na po mag-backpacking. Yes po. Try nyo na po umakit ng mundo, dala nyo yung ref nyo. Diba? Anong kailangan nyo lang dalhin? Yung mga essential lang, necessary. Doon sa pag-akit nyo ng bundok, sa pag-akit nyo ng summit. Pero tayo, sa buhay natin natin bilang mga manlalakbay, lahat dala nyo eh, para makala nyo, pasan nyo lahat eh. Tama ba? Anong sabi nyo sa verse 27, Israel? Bakit ka ba nagre-reklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisihan mo? O hindi inalalayan sa kaapihang nararanasan? Tama ba? Bakit ka ba nag-aalala? Sabi niya sa iyo. Bakit ka ba nagre-reklamo? Ano bang sabi ng Diyos? You only need to call me. Amen. In the name of Jesus Christ. Kailangan yung i-discard ang lahat ng bagay. Then, basahin na natin yun sa 40. Sorry. Punta ka sa... Yan. 80, sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan niyong iahambing ng Diyos at kanino niyo siya itutulad? Siya ba'y maiyahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pila? Naunawaan niyo po ba yan? That's idol worship. Hindi rin siya maitutulad sa rebultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. We keep worshiping idols, pero magkano nyo lang yung bibili? Yun ba yung word ng Diyos? Naunawaan po ba? Next po. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ang sanlibutan? Please continue to read po. Mula roon, ang tingin sa tao ay parang mga langgam. Ang langit ay pinagdad niya tulad ng kortina, tulad ng tolda upang matirahan. Nialis niya mga pinuno sa kapangyarihan, ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila ay mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayami tinatamay ng hangin. Kanino iaambing ang banal na Diyos? Meron ba siya?
Katulad? May katulad ba ang Diyos? Wala. Wala. Kaya i-discard nyo lahat ng idol worship nyo. I-discard nyo lahat ng mga bagay na pumapalit sa attention nyo mula sa Diyos. Kasi lahat ng yan ay hindi natin maihahalin tulad sa Diyos. Amen po ba? Amen. Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Ano sabi niya, Israel, bakit ka ba nagre-reklamo? Madalas lagi tayong nagre-reklamo sa kung ano yung nararanasan natin, ano yung meron tayo. Pero anong sagot ng Diyos? Ano bang sagot niya? Call to me. Amen? Hindi ba ninyo nalalaman? Hindi ba ninyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod sa isipan niya, wala makakaunawa. Ang maininat mga napapagod ay kanya pinapalakas, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nalulupaypay. Diba? Di ba ganun kayo? Pangit ng word, diba? Pero totoo naman, diba? Yung generation natin ngayon, akala mo mas pagod pa sa matatanda. Kasi akala mo pasang nila yung mundo every time. So, ano po kailangan natin gawin? I-discard nyo lahat ng bagay na yan. Because, balik tayo doon sa verse 31, di sa reason death. Ngunit muling, lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi mahihina. Amen? Amen. That is the power na pwede kayong magkaroon when you only obey the word of God, when you follow the word of God. Amen? Follow Jesus. Amen? So, ang tanging gusto lang ng Diyos, magkaroon tayo lahat ng restoration. Amen? And throw away all your idolatry. Lahat ng bagay na nagdadala sa inyo o nagpapanatili sa inyo sa kadiliman, alisin niyo ang lahat ng yan. Because God is trying to give us answer. Ano yung answer? Yung fundamentals. Kung paano niyo tayo nilikha. Paano niyo ba kayo nilikha? Nilikha ka niya upang mamuhay tayo ng masaya kasama siya. Our fundamentals. Yung mission natin. Kailangan natin gawin yung mission natin. He is giving us the absolute, inevitable, and yung mission natin. Ano yung mission na yun? Yung ma-relay natin itong fundamental na to. The Word of God. Yung ma-discard natin yung fundamental ng suffering. Magagawa lang natin yun if we only restore ourselves in faith kay Jesus Christ. Amen? Amen. So, number 1, sa fundamental natin, kailangan mong i-restore yung faith mo. Faith that throws away all our unbelief. Yung pananampalataya na kayang alisin ang lahat ng hindi pananampalataya. Amen? Yung pananampalataya that is accurate. Saan ba manggagaling ng pananampalataya? Roma 10:17. Ano po ba yun? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng salita ng Diyos. So if you want accurate faith, you need to read the Word of God. Huwag na kayo magbasa ng kung ano pa. Andyan ang Biblia, libro-libro po. Walang gumagalaw. Amen? So, faith not about people but power of the Lord. Huwag niyong hanapin yung faith niyo sa ibang tao. Kasi kapag yung tao pinaniniwalaan ninyo, nawala, ano mangyayari? Kayo din mawawala. Diba? Minsan gano'n tayo eh. Minsan gano'n tayo sa mga mahal natin sa buhay. Yung mga loved ones natin, sino dito may mga jowa. Minsan kapag binibigay niyo na yung lahat ng sarili ninyo, yung pag-ibig ninyo sa kanila, o yung dami nakakalala, naman lumingit eh. Diba? Kapag binigay niyo lang sa kanila, and then ayaw na nila sa inyo, kayo, ano mangyayari sa inyo? Diba? Nagiging broken din kayo, nagiging sorry kayo. So, what will happen to you na nalos mo kung ano yung importante? It's a example lang naman. Hindi ko kayo pinatatamaan. Parang ang dami nag-react. Ayan. So, tandaan niyo po, yung bagay na yan, kapag nararanasan natin yan, God wants to restore you sa Kanya.
So suffering is not a curse, it's a blessing. It is rightful. So you start reading the Bible, the Word of God, because you will surely see yourself sa loob ng salita ng Diyos. Kapag nakita mo ang sarili mo sa salita ng Diyos, surely you will quickly restore yung buhay mo. Amen? Amen. So, yung faith, anong klaseng faith? Yung pananampalataya kay Jesus Christ. May mga bagay na hindi natin kayang gawin ng sariling lakas lamang. So, magagawa lang natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, you can work hard. Pwede kayo magtrabaho, mag-aral ng mabuti para yumaman. Pero tandaan ninyo, hindi po lahat mararating ninyo. Hindi lahat ng nais yung mararating ninyo nang wala si Kristo. Amen? You can have all the money in this world, pero tandaan ninyo, hindi kayo magiging perfectly masaya. Bakit po? Kasi wala si Kristo. So ano kailangan nyo gawin? Always be with Christ. Hindi lang basta i-include, but be with together, no? Amen. Amen. So, definitely you will also face Satan every day. Sino po dito nakakaharap sa Satan every day? Kung hindi, salamat Panginoon. Pero actually, every day, nandun si Satan sa mga anak ng Diyos. Kasi siya yung magpapanatili sa inyo sa kadiliman. Kaya, start avoiding Satan. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kristo lamang. Number 3, worship. So, you need to restore your worship. Number 1, important. Worship. Worship is? Hindi nyo alam, pero alam mo yung kilay is life. Di ba? Yes. Yung worship natin dapat maging lifestyle na hindi lang basta lifeline. Amen? Kasi, yung paghinga natin, di ba humihinga tayo, dapat gano'n din ang worship sa atin. Hindi tayo mabubuhay ng walang worship. So, as you restore your worship po, naway ma-restore nyo din po yung evangelism and mission na binigay sa inyo ng Panginoon. Amen? Amen. In that way, you will surely restore din po yung power na binibigay sa inyo ng Panginoon. Amen? So, ang tayo po, may mga limitasyon tayo, pero God has no limits. Everything is possible sa Panginoon. Amen. May recitation tayo dito. Amen. So, surely you will be a witness. Kasi, yan ang tawag sa inyo ng Panginoon. Binigay niyo na sa inyo lahat ng ebidensya, lahat ng kapangyarihan, lahat ng authority. So, kailangan niyo lang gawin, maging witness niya. I-relay niyo ang gospel. Kasi ito yung gusto ng Panginoon sa mga Israelita that they failed to do. So, ano gagawin niyo? Kailangan tayo naman magtagumpay. Amen? Gusto niyo ba masako? No. 400 years, no. So, kailangan natin gawin yan. So, in our conclusion, maging masaya kayo. In our conclusion, lahat ng words na narinig nyo today, I know, hindi siya madaling i-memorize. Hindi siya madaling matandaan, pero ang tangi nyo ng tandaan is yung mission na binibigay sa inyo ng Panginoon. Ano po yung mission na yun? Wala na pong iba. Kung hindi, i-restore nyo yung sarili nyo lang po. Saan po? Sa salita ng Diyos. Restore worship, restore the word, restore prayer. Naturally, mare-restore na yung evangelism and mission. Amen? Kung hindi nyo mahanap yun today, it's okay. Wala pong problema. Kasi, hindi naman po madaling proseso yung pagiging disciple, magiging follower ng Lord. It takes time. Di ba manlalakbay? Pag sinabi po bang maglalakbay ka today, makakarating ka agad sa destination mo? Of course not, di ba? Hindi naman tayo nagte-teleport. So, ang kailangan natin gawin, maranasan natin lahat ng process na yun, madaanan natin lahat ng proseso na yun. For us na masabi natin sa sarili natin na ako ay tunay ng saksi ng Diyos. Amen? Amen. So, number 1, sabi dyan, answer. You will receive answer. Kailangan mo ding hanapin mo kasagutan. No? Merong kasagutan ng Diyos, pero ang kailangan mo
kasagutan. At makikita mo lang yun if you start finding it. Kasi kung hindi tayo nagsisimula, di ba? Parang yung cellphone, may baguang ko, hindi mo ginalaw, paano mo malalaman na masaya pala siyang gamitin? Tama ba? So, second, evidence. Hindi lang basta kasagutan ang dapat natin hanapin, but also, ipinapakita din sa inyo ng Diyos yung ebidensya niya. Amen? Yung ebidensya niya na siya ay buhay at ang kanyang salita ay mabisa. Amen. Number 3, watchman. So, this is how you will be a watchman. Kapag na-equip na kayo ng mga answer and evidences ng Panginoon na nagmumula sa kanyang salita, sa buhay ninyo, surely po, gagawin niyo na kayo mga watchman. Amen? Amen. So, naway, this week po, mahanap ninyo, makita ninyo yung mission na binigay sa inyo po ng Panginoon. Pero, makikita niyo po yan only if we put ourselves in the Word of God. Amen? So, huwag na kayo maghanap sa iba. Focus lang tayo sa salita ng Diyos. And lahat ng bagay po, si Lord ang mag-e-establish. Even yung mga buhay ninyo, pangarap ninyo, kinabukasan ninyo. The Lord will establish you. Amen? We only need to look to the Lord. Amen? So, tayo manalangin. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Lord, kami po ay naririto, tumatawag sa iyo, naway ang salita na aming narinig today ay aming maisagawa sa aming mga buhay. Help us, O Lord, na makareceive ng tunay na kapangyarihan na nagmumula lamang sa inyong salita. Tulungan mo rin kami na kami ay maging tunay na mga saksi at maging tunay na mga ebidensya ng inyong salita. Grant us the power of the throne, O Lord, so that we can experience the power of the King of the Holy Spirit. Lord, tulungan mo kami sapagkat kami po ay iyong mga anak. Tawagin mo kami palagi, O Lord, nang sa gayon ang aming buhay ay magsilbing kapulihan sa lahat ng oras. Tulungan mo rin kami na iwaksi ang gawa ng Diablo, Lord. Wasakin ang gawa ng Diablo sa buhay namin, sa aming mga pamilya, sa aming pag-aaral, sa aming mga trabaho. Naniniwala kami that you will establish us as mga tunay na evangelista na ang tanging nais lamang ay ipahayag ang iyong salita at magtagumpay sa buong mundo. Maraming salamat sa mga iyong anak na tinawag dito, Lord. Alam ko po na tinawag mo sila upang marinig ang mensahe nito. Naway ito ay magkaroon ng pagkilos sa kanilang mga buhay. At sa pagkilos na ito, wala po kami ibang gagawin kung hindi ang sumunod lamang kami. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.